Hello mga beshi! So ito yung episode 1 ng aking pagbabakasyon sa Dubai. So naibitahan tayo doon. So why not grab it? Diba? So ito na nga. Ayan. Galing ako ng night shift niyan. So ang lola nyo is pagoda pa yan. So hilong-hilo pa. So that day mismo ako lang nagpapak ng aking mga dadalhin. At ayan nga, bumalik pa ako dahil nakalimutan ko. Ang pinaka-importante dapat kong madala, di ba, yung aking pasaporte ay aking nakalimutan pa kapag mamadali. Ayan. So ayan, nagpahatid na ako sa aking boylet, no? Papunta na yan ng airport. Ayan. So, medyo may time pa naman ako dyan kasi medyo hapon ako nag-book ng flight ko. Mga late na kasi nga galing ako ng night shift, kailangan ko ng time allowance na kasi natutulog pa ako noon. So ayan na, nasa airport na nga ako at ayan, kailangan natin magtimbang-timbang. So ang mga dalahan ko naman hindi naman ganun kadami, basta kung ano-ano lang mga pinaglalagay ko sa aking mga maleta kasi nga hindi nga ako ready dyan sa pag-iimpake dahil nga that day mismo ako nagbalot ng aking mga dadalhin. So, ayan. So, dito it's, ito yung flight ko. Hindi na ako nag-drive to, kasi mapapagod nga ako. Usually kasi pag nagta-travel ako is, magda-drive lang ako from Nelson to Christchurch. Doon ako lagi papabook ng aking international flight ko. Dala-dala ko yung aking sasakyan, tapos nagpa-park na lang ako doon either sa mga kaibigan ko or basta yun kasi mahal din ang parking. So this time nga, dahil mahal ang parking, hindi ko dinala yung aking sasakyan. So kung nakita nyo naman, self-service lang yung pag-check-in doon sa ating domestic flight. So yan. Tapos yun, medyo kailangan ko mag-antay ng mga 1 hour siguro kasi maaga ako nagpunta. Madali lang naman mag-check-in. So, ayan, nagkapi-kapi tayo. Tapos dito, bawal daw ang mag-video, sabi ni Kuya. So, akin muna tinurn off ang aking mobile. Ayan, pagdating sa Christchurch, siyempre, atin yan kukuhanin na ating baggage. At ayan nga, dahil ang flight ko is mga alas 6 pa ng gabi, at nag-flight ako from Nelson to Christchurch mga 1:30. Ganon. So, medyo mahaba-haba pang pag-aantay. So, hindi naman na ako lumabas na gagala pa. So, nagstay lang ako around airport. Ayan. So, pagdating ko nga, sarado pa yung check-in at ayoko naman mag-check-in online. So, ayan, naghanap na ako ng matatambayan ko at ng mga kakainan ko kasi hindi pa ako kumakain. Tapos, ayan, kakahanap ko ng ATM kasi mag-check nga ako kung nagsweldo na. Charot. Ayan. So, ikot-ikot lang ako dito sa airport na to. Akyat pa ba, akyat baba hanggang sa mapagod ang lola nyo. Ayan, nagramin-ramin tayo. Ayan. So, masarap naman. Ayan yun sa food court. Yan. Pag gusto nyo rin tikman, ay wala tayong masyadong ramen sa Nelson. Ayan, after kong kumain, napag-desisyonan kong doon na lang ako mag-wait sa gate ng aking flight. At ayan nga, so daan tayo dito ng duty free. Tapos, dahil wala akong pasalubong sa aking pamangkin, binilhan ko siya nitong stock toys na yan para sa kanya. Dahil yan na naman ay sikat dito. Ay yung mga tupang yan. So, binilang ko siya niyan. Yan na lang pasalubong ko sa kanya. At ito nga ang situation dito sa loob. Marami ang nagkaantay, diba? So, dahil palubat na naman ang aking telepono, naghahanap tayo ng charger area. So, ayan nga, after 48 years na pag-aantay, tayo ay magbo-boarding na. So, dahil malaki siyang eroplano, by zone ang kanyang boarding. At ito nga po pala ay ang Emirates Airline. Ayan. So, ang daming tao po, So, tayo ay pipila. Ayan. At ito pala ay isang double deck na airplane. Ang ganda po ng loob niya, diba? Tapos, nakasakay na ako dito dati before. So, ang ganda niya kasi hindi mo mafe-feel ang turbulence talaga. Sa laki niya siguro. Kaso nga lang, dahil sa laki din niya, ewan ko lang ang first experience ko kasi pagka naglanding, yun, hindi lang smooth kapag naglanding siya. Yun lang.
Pero otherwise, everything is very nice talaga. From yung seating niya, maluwag, malaki ang compartment and mga lagayan ng mga gamit. Tapos, masarap din ang pagkain. For me, yan, opinion ko lang yan. So, ayun, overall talaga, okay ang experience. Yun lang, maliban lang sa pag nagla-landing siya. Yun, eto na, tayo ay lalabas na nga. At ito na ang Singapore, not Singapore, sorry, Sydney. Ayan, so may stopover ako sa Sydney going to Dubai. So ito na yung Sydney. Ayan, naghahanap na naman tayo, diba, kung ano na naman ang gate natin kasi ang layover ko dito is only 1 hour and 20 minutes. So ayan, so takbo-takbo na naman ako kasi hindi ko na naman alam kung saan pa yung, diba, yung gate ko. So far, natuntun ko naman siya. At ayan na, paboarding na nga ang mga crew. So, susunod na kami magbo-board dyan. So, ganun lang kabilis kasi 1 hour and 20 minutes lang yung layover. So, ayan. Ito nga pala yung flight na to is nag-duration including the layover 22 hours. So, almost 1 day, ano? So, ganun kahaba ang biyahe. So, parang yung 1 day ko na-consume siya sa traveling talaga na flight lang. So, ayan, ito na. Hanap-hanap na naman ako ng aking seats dito. At maswerte na naman ulit ako dahil yung kaninang flight ko from Christchurch to Sydney, wala akong katabi. At ngayon ulit ay wala rin akong katabi. So, mas maganda kasi pag walang katabi, no, masasakop yung isang chair, pwede kang humiga-higa. Ayun. So, ito is after ng ilang hours. I think Sydney to Dubai is around 14 hours and 30 minutes. So, ayan. Tayo ay lalabas na at ito yung airport ng Dubai. Ayan. Medyo may kalakihan siya kaya ako'y nahihilo-hilo. Ayan. Hindi ko alam kung saan ang immigration. So, medyo mahaba-haba ang aking nilakad, no? At hindi ko alam kung saan ako dyan pipila. So, naguluhan ako kasi si ate pinapila ako doon sa i-passport naman yun. Visit visa lang ako. Ayan, kung magtatanong pala kayo, pagka ikaw ay isang New Zealand citizen, syempre hindi mo na need ng visa, pero dahil ako ay permanent resident laang so kinailangan ko ng visa at yun ay parang 3 days lang lumabas na siya. Pero actually, yung sister ko ang kumuha nun for me. So, ayan, ito yung airport ng Dubai. Sobrang laki, no? So, doon actually sa immigration, wala naman ng tanong-tanong. Kinuha na yung passport, tapos na, binigyan na ako ng SIM card. Tapos, ayan, naghahanap na ako kung saan ko actually kukunin ang aking baggage after that. Kaso lang, kailangan palang mag-train. So, umikot-ikot pa ako, hinanap ko saan ang daan. At ayun nga, tapos after that, naghanap din ako kung saan pa yung aking, yung tawag dito, yung kuhanan ng aking baggage, kung anong belt siya. Yun. So, ayan na. Makikita mo, nakaupo na ako sa Starbucks, naghihintay na ako ng sundo ko kasi madaling araw ako dumating. Actually, ang nakalagay sa aking arrival is around 4:20, pero dumating kami, lumapag kami is 3:40, so aga. So, by the way pala, yung Emirates talaga, grabe, napaka-on time niya nga po pala pagdating sa talaga yung time ng departure, as in kung ano yung oras, during ng flight kong ito na experience, as my experience lang, as in napaka-on time niya. So, ayan. So, kwento-kwentuhan kami habang nagbabiyahe at ito na nga, nakarating na sa kanilang bahay at ito ang view. Ayan yung view ng gabi. See you guys on my episode 2. Thank you for watching. Bye!